Sa isang iglap, ang demonyong espada ng kalaliman ay nawala ng malay. Sinamantala ni Mu Chen ang pagkakataon para tumakas. Ang mga atake ng demonyong tibak ng kalaliman mula sa himpapawid ay sunod-sunod na naiwasan ni Mu Chen. Ang kanyang likas na talino sa pakikipaglaban ay nagpakita ng napakalaking epekto, na nagpahintulot sa kanyang malampasan ang karaniwang saklaw ng intuwisyon ng tao. Paulit-ulit niyang naiwasan ang mga atake ng demonyong tibak ng kalaliman. Ilang beses na ginawa ni Mu Chen ang ganito, pinapatulog ang demonyong espada ng kalaliman. Galit na umungol ang demonyong espada ng kalaliman. Ang buong katawan nito ay naglabas ng maitim na liwanag, at sa mga braso nito ay may umuusok na apoy mula sa kalaliman. Ang mga apoy na dumadaan ay lumilipad patungo kay Mu Chen. Bawat pagkakataon ay nagdudulot ng malubhang pinsala kay Mu Chen. Ang mga espada ng enerhiya sa itaas ng kanyang ulo ay humahabi na rin ng isang lambat, na lalong nagpapahirap sa kanya na umiwas. Kumuha ng gamot si Mu Chen at ininom ito. Ngayon, ang iniisip niya ay kailangan niyang magtiis pa ng kaunti. Sinikap niyang tumakbo papalayo ng kaunti, upang makakuha ng kaunting oras para sa pangkat ni Jialan Yiwu sa likuran niya. Ang kanyang pagtakbo ay nakaakit din ng hindi kakaunting mga halimaw sa pangunahing lugar, na nagdulot sa kanya ng sunod-sunod na kapahamakan habang tumatakas. Sa loob lamang ng ilang minuto, pagod na siya. Sa huli, hindi na siya makatakbo pa. Sa wakas, isang nakakatakot na daloy ng espada ng enerhiya ang lumipad sa kanyang harapan. Ang espada ng demonyong espada ng kalaliman sa kanyang likuran ay bumagsak na rin. Kahit gaano pa kalakas ang kanyang likas na talino sa pakikipaglaban, sa sitwasyong ito, wala na siyang paraan para umiwas. Mapait na ngumiti si Mu Chen. Sa pagkakataong ito, marahil ay mamamatay na talaga ako. Hindi niya alam kung bakit sa ganitong mapanganib na sandali, biglang lumitaw sa kanyang isipan ang anino ni Lin Moyu. Hindi niya naisip na tumakas patungo sa kinaroroonan ni Jialan Yiwu, hindi rin niya naisip kung sapat na ba ang layo na kanyang nailayo. Sa sandaling ito, ang kanyang subconscious ay tanging si Lin Moyu lamang ang naaalala. Ipinikit ni Mu Chen ang kanyang mga mata, walang bahid ng takot sa kanyang mukha. Ilang segundo ang lumipas, hindi dumating ang inaasahang sakit. Minulat ni Mu Chen ang kanyang mga mata, nakita ang nakakasilaw na puting liwanag bal-araw ng buto. Isang malinaw na kagalakan ang lumitaw sa mga mata ni Mu Chen. Ang paglitaw ng bal-araw ng buto ay nangangahulog ang dumating na si Lin Moyu. Tumingala siya, sa gitna ng mga bakal na rehas, agad niyang nakita si Lin Moyu na nakatayo sa himpapawid. Walang pakialam si Mu Chen sa demonyong espada ng kalaliman na sumusugod na sa kanyang harapan, hindi rin niya pinansin ang nakakatakot na espada ng enerhiya na bumabagsak mula sa himpapawid. Kahit ang paparating na boss ay hindi niya pinansin. Ngumiti siya at kumaway kay Lin Moyu. Ang bal-araw ng buto ay kumikinang. Matapos idagdag ang talento, ang depensa ng bal-araw ng buto ay tumaas na katumbas ng 300,000 na katatagan. Kahit na ang demonyong tibak at demonyong espada ng kalaliman na nasa itaas ng level 60 ay buong lakas na umatake, hindi nila ito kayang basagin sa maikling panahon. Nagulat ang demonyong espada ng kalaliman sa biglaang paglitaw ng bal-araw ng buto. Pagkatapos lamang nito nakita si Lin Moyu. Isang hamak na level 50, may kakayahan pa palang lumipad. TSK, pagkain na kusang lumapit sa pinto. Mas masarap ang lasa kapag kinain pareho ang lalaki at babae. Nakita rin ng demonyong tibak ng kalaliman si Lin Moyu, ngunit ang atensyon nito ay nakatuon pa rin kay Mu Chen, kaya hindi ito kumilos laban kay Lin Moyu. Hindi may kakaila, ang kakayahang umakit ng puot ay tanging ilang kakayahan lamang ng kabalyero ang makakagawa. Isang segundo ang lumipas, natanggap ni Mu Chen ang imbitasyon sa grupo mula kay Lin Moyu. Mabilis siyang umalis sa naunang grupo at piniling sumali sa grupo ni Lin Moyu. Isang pulang liwanag ang kumislap. Sumpa, bumagsak kakakayahang sumpa ng kahinaan. Pagkabisa pa lamang ng sumpa, ang demonyong espada ng kalaliman, demonyong tibak ng kalaliman, ang boss, at ilang mga halimaw na nahila ay biglang sabay-sabay na natigilan, hindi makagalaw. Ang demonyong tibak ng kalaliman ay diretsyong nahulog mula sa himpapawid. Kakayahang piitan ng mga buto. Tila huminto ang oras, lahat ay nakatali. Ang hukbo ng mga patay ay sumugod kasunod nito. Ang pangkat ni Jialan Yiwu ay tumakbo ng malayo, mahigit 100 kilometro na ang nalayo. Biglang lumitaw ang kalungkutan sa kanilang mga mukha. Si Mu Chen ay umalis na sa grupo.
Alam nilang patay na si Mu Chen. Bawat isa sa kanila ay umiyak ng buong pait. Umiiyak habang sumisigaw si Jialan Yiwo, huwag kayong umiyak. Takbo pa tayo. Humanap tayo ng magandang lugar para magtayo ng lapida para kay Chen. Pagkatapos, babalik tayo para buhayin si Chen. Sa hinaharap, dadalhin natin siya para tingnan ang sarili niyang lapida. Ang demonyong espada ng kalaliman at demonyong tebak ng kalaliman na nakakulong sa piitan ng mga buto ay napatingin sa kalansay na mandirigmang berserker na bumabagsak sa kanilang ulo. Hindi sila mga ordinaryong halimaw, sila ay mga demonyo na may kaalaman, marunong mag-isip, marunong magpumiglas, marunong matakot. Ang takot ay sumibol sa kanilang mga mata. Sino ito? Bakit hindi ako makagalaw? Bagaman may mga tanong sa kanilang isipan, wala nang oras para mag-isip pa. Kung mag-iisip pa sila, mamamatay na sila. Sa martilyo ng kalansay na mandirigmang berserker, kumislap ang pulang liwanag. Naramdaman din nila ang banta sa kanilang buhay. Bang, 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 sunod-sunod na umalingaw-ngaw ang mga tunog. Ang mga braso ng demonyong espada ng kalaliman ay sumabog ng pira-piraso. Bawat pagsabog, hindi mapigilan ang katawan nito na bahagyang manginig, sobrang sakit. Ang mga braso ay hindi lamang sandata nila, pagkatapos ng level 6 na po, ang mga braso ay mayroon pang ibang gamit, iyon ay ang protektahan ng buhay. Nang sumabog ang mga braso, naglabas ng malakas na puwersa ang katawan nito. Matapos sumabog ng sunod-sunod ang 4 na braso, nabasag ang piitan ng mga buto sa labas ng katawan nito. Muli siyang nakalaya. Sa sandaling ito, dumating na rin ang martilyo ng kalansay na mandirigmang berserker. Pagsabog ng kabaliwan, level 2, ang pinsalang idinudulot sa target ay katumbas ng 600% ng sariling lakas. Cooldown, 10 minuto. Gaano kalakas ang attributes ng kalansay na mandirigmang berserker, level 50. Matapos maranasan ang pagtaas ng talento, ang attributes ng lakas ay umabot na sa 252,000. Idagdag pa ang 50% pagtaas mula sa general na necromancer, ang attributes ng lakas ay halos 380,000 na. At may dagdag pang 600% pagtaas. Ang isang hampas na ito, halos sa isang iglap, ay pumatay na sa demonyong espada ng kalaliman. Naramdaman ng demonyong espada ng kalaliman ang kamatayan. Sa huling sandali, itinaas nito ang kanyang braso. Ang braso ay naging isang malaking espada, sinangga ang martilyo. Crack! Nabali ang braso. Ang dugo ng demonyo ay bumulwak na parang bukal. Sumigaw ito ng buong pait, mabilis na lumipad paitaas, tumakas ng hindi man lang lumingon. Sa kanyang mga mata, ang batang ito na nasa level 50 ay masyadong nakakatakot. Tungkol naman sa demonyong tebak ng kalaliman, batay sa kaisipang, mamatay kaibigan, hindi ako mamatay, walang pakialam ang demonyong espada ng kalaliman dito. Sa mundo ng kalaliman, ang malakas ang mananaig, walang tinatawag na kaibigan. Kakalipad pa lamang niya, narinig niya ang isang sigaw. Alam niyang patay na ang demonyong tebak ng kalaliman. Natakot siya ng husto kaya't hindi na siya ng ahas lumingon, lumipad na lamang palabas. Bang! Ang buong katawan niya ay parang bumangga sa isang pader na tanso, malakas na tumalsik pabalik. Pagtingala niya, nakita niya si Lin Moyo na nakatayo sa kanyang harapan, may kumikinang dingbal araw ng buto sa katawan. Lubhang natakot ang demonyong espada ng kalaliman, malinaw na hindi niya napansin na tinamaan na siya ng sumpa. Gaano kabagal ang bilis? Ang kanyang kasalukuyang bilis ay pinakamataas na ilang dosenang metro lamang bawat segundo, malayong malayo sa 600 metro bawat segundong bilis ni Lin Moyo. Sa isang iglap, nahabol na siya ni Lin Moyo. Hindi ka makakatakas. Sa tabi ni Lin Moyo, lumitaw ang 10 kalansay na mago, 10 kalansay na banal na mamamana, level 50. Kailangan ko ring subukan ang lakas sa pakikipaglaban ng mga kalansay na mago at banal na mamamana. Kanina lamang, pinatunayan na ng kalansay na mandirigmang berserker ang lakas nito, 2 o 3 beses lamang ay napatay na ang demonyong tebak ng kalaliman. Sa harap ng mga matang puno ng takot ng demonyong espada ng kalaliman, sunod-sunod na sumabog ang mga elemento, kasabay ng pagtusok ng matatalim na palaso sa kanyang katawan. Malubha na siyang nasugatan, ngayon ay muli siyang sumigaw ng buong pait, nahulog mula sa himpapawid. Nasa kalagitnaan pa lamang ng daan, dumating na ang pangalawang bugso ng atake. Ang mga kalansay ay hindi titigil dahil lamang nahulog siya. Sa proseso ng pagbagsak, kinailangan niyang tiisin ang 3 bugso ng atake mula sa mga banal na mamamana, 2 bugso ng pagsabog ng elemento mula sa mga kalansay na mago.
Nang bumagsak ang demonyong espada ng kalaliman sa lupa, patay na ito nang hindi na maaaring mamatay pa. Pinatay ni Lin Moyo ang dalawang demonyo sa isang iglap. Inilabas niya ang isang hukbo ng mga patay na may 900 na bilang, mabilis na sumugod sa boss ang batong halimaw na ubod, batong halimaw na ubod uri, pinunong halimaw level, 60 lakas, 120,000 licks, 40,000 katatagan, 120,000 mga kakayahan, malakas na hampas, pagyanig ng lupa mga katangian, 40% pagbawas sa pinsalang elemento, 50% pagbawas sa pisikal na pinsala. Ang boss ay isa lamang ordinaryong pinunong halimaw, ang kabuoang attributes ay 320,000 lamang. Mas mababa pa kaysa sa pulang buwang demonyo, level 55. Ang attributes ng mga boss na halimaw na nasa level 60 pataas ay tataas din ng husto, ngunit malinaw na hindi kasama ang boss na nasa harapan na tamang-tama lang na nasa level 60. Ang pagharap sa isang ordinaryong boss, walang kakaiba, ngunit ang paggamit ng isang buong hukbo ng mga patay ay maituturing ng pagbibigay ng sapat na respeto. Hindi na tiningnan ni Lin Moyo ang resulta, bumaba siya sa tabi ni Mu Chenchen. Iniligtas na naman kita. Noong nakaraan, sa pangunahing lugar din. Sa sandaling ito, si Mu Chenchen ay nalulunod pa rin sa pakiramdam ng pagkagulat at kagalakan. Narinig niya ang sinabi ni Lin Moyo, ngumiti siya. Salamat, ha. Maging praktikal ka. Prangkang sinabi ni Lin Moyo, gusto kong pumunta sa sentro ng pangunahing lugar. Sumama ka sa akin. Walang pag-aalinlangang sumang-ayon si Mu Chenchen. Sige, walang problema. Nagpaalala si Lin Moyo, sa pagkakataong ito, maaaring mapanganib. Hindi ka ba natatakot mamatay? Umiling si Mu Chenchen. Hindi takot. Nandito ka naman, hindi ako mamamatay. Tumawa si Lin Moyo. Hindi niya alam kung talagang hindi siya natatakot o masyado lang siyang nagtitiwala sa kanya. Pinatay ang batong halimaw na ubod. Karanasan dagdag 1,800,000 nakuha, ubod ng bato. Sa pamamagitan ng teknik sa pagkolekta, nakuha, espada ng ubod ng bato. Espada ng ubod ng bato, eksklusibo para sa kabalyero, sandatang antas platinum. Kabuoang attributes dagdag 2800, pagtaas ng pinsala ng mga kakayahan sa pag-atake ng uri ng kabalyero dagdag 80%. Parehong walang kwenta ang dalawang kagamitan. Sinulyapan lamang ni Lin Moyo at itinapon agad sa espasyo ng imbakan. Ngayon, mataas na ang kanyang pamantayan. Ang ganitong uri ng produkto ay hindi na pumapasa sa kanyang paningin. Sa mga mata ni Mu Chenchen, kumikinang ang maliliit na bituin. Naging napakagaling mo na. Siya pa rin ay kasing simple ng isang blankong papel, lahat ng saya at galit ay nasa kanyang mukha. Kung ano ang nasa isip niya, iyon ang sinasabi niya, puno ng katapatan. Hindi rin gaanong mapagkumbaba si Lin Moyo. Katamtaman lang. Kailangan mo bang magpahinga sandali? Umiling si Mu Chenchen. Hindi na kailangan, hindi na kailangan. Magpapahinga ako habang naglalakad. Ang kanyang attributes ay parang sa mandirigma, malakas ang pisikal na lakas, mabilis ang paggaling. Bagaman kanina ay bahagya siyang nasugatan at medyo pagod, sa loob lamang ng ilang minutong ito, marami na siyang nabawi. Hanggat hindi na siya lalaban, mabilis siyang makakabawi. Hindi na rin nagpatuloy sa paglipad si Lin Moyo. Sa pangunahing lugar, hindi rin angkop ang paglipad. Sa pagkakataong ito, ang kanyang pagpasok sa pangunahing lugar ay mas madali ng hindi mabilang na beses kaysa dati. Isang hukbo ng mga patay lamang ang ginamit ni Lin Moyo para buksan ang daan, ang iba ay hindi na kailangang alalahanin. Ang mga ordinaryong halimaw sa pangunahing lugar ay hindi kayang pigilan ang mga hakbang ng hukbo ng mga patay. Kalahating araw ang lumipas, tuluyan nang nakabawi si Mu Chenchen. Muli siyang masigasig na ginawa ang kanyang trabaho. Ang mga paputok ng teknik sa pagkolekta ay namumukadkad sa pangunahing lugar. Sa totoo lang, hindi mo na kailangang gawin yan. Ang mga ordinaryong halimaw na ito ay walang magagandang bagay na makukuha. Marahil ay minamaliit ni Lin Moyo ang mga materyales na nahuhulog mula sa mga ordinaryong halimaw. Tutal, mga ordinaryong halimaw lamang sila na nasa itaas ng level 60. Pinakamataas na ay ilang ordinaryong materyales na antas platinum lamang. Bahagyang umiling si Mu Chenchen. Kahit papaano, mayroon pa ring kaunting halaga. Sinabi ni Ate Iwo na sa hinaharap, maraming pagkakagastusan. Ang level 60 ay nangangailangan ng napakaraming balumbo ng panggitnang antas na kakayahan. Mayroon pang level 70, level 80, mas lalong kailangang bumili ng mas mataas na antas na balumbo ng kakayahan.
Kung hindi, hindi rin magigising ang aking mga kakayahan. Narinig ni Lin Mouyu ang sinabi niya, ngayon lamang niya naisip. Ang propesyon ni Mu Chen ay medyo espesyal din. Ang dalubhasa sa pagkolekta ay isang propesyon na hindi gaanong napapansin. Kahit ang mga guro sa akademya ng Xiaojing ay walang mahanap na angkop na tao. Katulad din niya, kailangan din niyang umasa sa balumbo ng kakayahan. Bukod dito, kung sa level 70 ay hindi magkakaroon ng pag-angat ng propesyon, ang mga kakayahan sa level 70 ay mangangailangan ng mas mataas na antas na balumbo ng kakayahan. Ang balumbo ng mataas na antas na kakayahan, bawat isa ay nagkakahalaga ng 1 bilyon, napakamahal. At hindi lamang isa o dalawang balumbon ang sapat, maaaring kailanganin ng ilang dosina, ilang daan. Nagtanong si Lin Mouyu, hindi mo ba sila kinamumuhian? Sila, noong una. Hindi agad nakasagot si Mu Chen, pagkatapos ay napagtanto niya kung sino ang tinutukoy ni Lin Mouyu na, sila. Katulad din, bahagya siyang umiling. Hindi kinamumuhian. Bakit ko sila kamumuhian? Si Jialan, Iwo ay may pagkakataon ding ilayo ang mga demonyo ng kalaliman. Bukod dito, siya ay isang kabalyero, mas malaki ang tsansa niyang mabuhay kaysa sa iyo. At saka, maaari siyang maglagay ng marka ng kaluluwa, kahit mamatay ay maaaring mabuhay muli. Nag-isip si Lin Mouyu, sinabi pa rin ang nasa isip niya. Si Mu Chen ay halos masira na ang ulo sa Kai Iling. Hindi tulad ni Ate Iwo, may kakayahan siyang ilayo ang mga kapatid na babae sa lugar na ito kaysa sa akin. Bukod dito, nailagyan na rin ako ng marka ng kaluluwa. Kung mamamatay ako, maaari rin akong mabuhay muli.